Sa pagtatapos ng ikatlong linggo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, tinapos na rin ng impeachment court ang pagtalakay sa Article 4 na tumutukoy sa umano'y grave threats ni VP Sara kina President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Sunod nang isasalang ang Article 1 na tungkol sa confidential funds. Pag-usapan pa natin ito kasama si Attorney Tranquil Salvador, Defense Counsel noon sa impeachment ni former Chief Justice Renato Corona. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Tranquil. Salamat po sa oras. Magandang tanghali sa iyo, Sherry, at sa lahat ng nanonood sa iyo ngayong tanghali. Attorney Tranquil, sa naging presentasyon po ng prosecution at defense, gaano kalakas yung Article 4? Sa inyo pong assessment, na ipakita ba ang mga elementong kailangan para patunayan ang reklamong ito? Okay, bago natin na pumunta tayo dyan sa conclusion, siguro mas magaling ay i-refresh natin ang ating mga kababayan kung ano nangyari sa tatlong testigo nila. Una, si NBI agent, okay, si NBI agent, ang una niyang Kalilo, ang una niyang pinakita is number one, nag-exist yung video, authentic ang video. Ang nilalaman ng video ay ang pangalawang Pangulo at meron na silang mga hakbang para i-validate iyon at napatunayan nila ito. Okay. Pangalawa, si Attorney Lotok naman ay ipinakita niya ang sistema ng investigasyon. Ano yung phases of investigation na ginawa ng NBI? Isa rito, yung apat, babanggitin natin, yung identification, yung collection, yung legal evaluation, yung analysis and legal evaluation. So ayon sa kanila, kay Attorney Lotok, dumaan na sila sa prosesong yun at dahil dito na-establish nila that there is prima facie evidence, kaya nagsab pa sila ng kaso sa Department of Justice. Siyempre, isasantabi natin yung mga cross-examination questions na kung may tanong ka mamaya ay harapin natin. Ang pangatlo ay si Director Matibag. So bago ko simulan yung kay Director Matibag, may kita natin yung existence ng video ay nandoon na. Na-identify na rin kung sino ang nandoon sa video at kung ano ang sinabi sa video. Ngayon, nung pumasok si NBI Director, kanyang pinaliwanag yung lawak ng investigasyon na ginawa ng NBI. Kung inyong matatandaan, ito ay nagsimula pa ng 2024 hanggang tumawid ng 2025 at siya ay na-appoint ng February 2026. Kaya kung maaalala ninyo, binibigyan ito ng pansin ng depensa. Hindi ba ikaw lamang ay na-appoint noong 2026 February at wala kang personal knowledge ukol doon? Paano kinaliwanag ng NBI Director ito? Sabi niya, oo, wala pa ako. Subalit ang NBI as an institution, conducted an investigation. At kanya lamang pinatutuhanan kung ano ang investigasyon na ginawa ng Bureau kahit nawalan na siya. Ngayon, kung maalala mo, pinakita rin niya na patuloy ang investigasyon up until this time. In fact, April, nagkaroon siya ng sarili niyang investigation. Ngayon, isang tanong dito na pumapasok lagi, meron bang nakontrata? Liliwanagin po natin na ang tinutukoy dito sa artikulong ito ay grave threats. Ngunit piniliwanag ng NBI Director na dalawang krimen ang isinampa sa kanila. Ano yun? Yung krimen na grave threats at yung krimen na inciting to sedition. Magkaiba po yun. Ang grave threat ay pananakot. At ayon sa video yun ay may kondisyon na gagawin kung anong gagawin krimen kung sakaling may nangyari doon sa nananakot. Di ba? Yun naman pong inciting to sedition, ang ibig sabihin po nun ay gusto mo magkaroon ng uprising laban sa pamahalaan. Parang tinutulok mo, inuudyok mo ang mamamayan na tumayo laban sa pamahalaan. So yun ang kanilang tinitingnan. Ngayon, having said that, ang katanungan dito nila is, bakit Attorney Matibag ay hindi mo masabi kung sinong nakontrata? Di ba? May mga tanong doon. Sabi niya, kaya hindi ko pa masabi yan, may national security issue yan. Number one, at pangalawa, sabi niya, meron pa rin kaming mga hakbang na ginagawa. In fact, sinabi niya, according rin sa video clipping mo, na siguro in 3 to 6 months pa-identify nila yung kinontrata niyo. Now, matapos yan, sa paliwanag ko, harapin natin ngayon yung tanong. Kung lamang yung mga bagay na yun na mapatunayan na nag-exist ang investigasyon, anong extent ng investigasyon?
Yung po lamang, inapatunayan na. Okay? Kung as to paano i-appreciate ng senator judges, it is they who will make an opinion. It will be they who will be making the opinion. Kung anong assessment nila. Bakit ako hindi nagbibigay ng categorical? Alam niyo kung bakit? Because this type of article may mean a lot of things to different people interpreting the same. Kasi ang mag-interpret, magbibigay ng opinion, eventually, yung mga senator judges, kasi kunyari, bibigyan kayo ng posible mga naratibo rito, sasabihin ng iba. Iba-iba, ay, galit lang yan. Reaction lang yan. May iba naman sasabihin, ay, totoo-totoo, kita mo, nanlilisik yung mata eh. So galit yan. Gusto niya talaga yan. Tapos maalala ninyo, yung pinakita pa doon sa testimonya ni Director Matibag is kinontextualize nila. Di ba? Yun yung isa sa mga importanteng ginawa niya. Sinabi niya, alam mo may tendency of violence yan. Sabi niya, yung kapatid niya nagkaroon ng isang gathering at sinabi niya, gusto ko ang ulo ng Pangulo. Tapos pinakita rin na yung video na kung saan ang pangalawang Pangulo nung siya mayor ay nagalit at nakapanakit ng isang sheriff dahil nga may demolition na ginagawa doon sa kanyang mga constituents. So all of this, tapos binanggit pa rin niya yung tokhang at binanggit pa rin niya yung double death squad. Ano ibig sabihin nito? Ang ginagawa ng NBI director is para ilatag yung pakita yung mga manifest acts. Bakit ito critical? Kasi po, itong krimen na katulad dito, parang state of mind dito. Di ba? Lahat haka-haka, ito yung gusto ng ito yung gusto ng pangalawang Pangulo. So it's a state of mind. And we cannot read the state of mind of a person. Ang mangyayari lang yan, i-interpretin lang natin yan ayon sa mga manifest acts. Yung mga aksyon na kasabay dito or matapos nito or mga preliminary actions bago sinabi yun. Yun ang ginagawa nila. That's why I was saying na kailangan medyo ang mga katulad namin nagsasalita ay maging maingat because we don't want to shepherd the opinion of the senator judges. Kasi pwede mo i-shepherd, dadalhin mo gano'n. Kasi dito dapat yan. Dapat hindi. Dapat sila ang mag-assess ayon sa facts na nakita nila, ayon sa batas na nakita nila, kung siya ay fit na magpatuloy maging vice-presidente. Ganun ko po yun haharapin. Mhm. So doon po base, kagaya kayo isang eksperto, ay naging matibay ba, naging malinaw ba? At kasi Attorney Chanquil, hindi lang naman Senator Judge ang magbibigay ng opinion, 'di ba? Makakaapekto rin kahit anong sabihin natin siguro Attorney Chanquil, makakaapekto sa pagdedesisyon ng Senator Judge hindi lamang yung inilatag na mga ebidensya ang magiging consideration nila, pulso ng mamamayan. Very important yung binanggit mo yan. Kasi ng prosesong ito is hindi lang legal, constitutional, kundi political. Di ba? Yan ang sinasabi mo. Dahil na political ito, inihintay nila kung paano ipipick up ng public. Kaya nga sinasabi ko, marami na nagsasabi. Ayokong dumagdag doon sa nagsasabi for or against. Kasi nga, pagkatapos ko magsalita, sigurado yan, pag nagharap kayo, nag-browse kayo, may isa ipipilit, abay, napakaliwanag na yan. Napakaliwanag na yan. Yung artikulo na yan ay tapos na. Yung sa kabila namin sabihin, hindi. In fact, let me call your attention on this. One administrative matter na ginawa ng ating presiding officer, sabi niya, alam nyo, matagal na yung nangyayari kayo, yung ibang spokesperson dito, ay nakalista ang mga abogado. Sabi niya, pagpapaalala lang minsan, baka nakakalimutan nyo ang yung role. Kasi nga, tandaan natin na yung nangyayari sa floor, hindi natin pwedeng dagdagan. Di ba? Hindi natin pwede dagdagan because that should be sanitized according to what it is. But we cannot avoid, tama ka, that this is likewise a political process. But again, we should not add to those actually shepherding the conclusion. Kasi dapat yan, yung mga senator judges na yan, may kaalaman yan. At the same time, may mga legal staff yan na ina-analyze na nila at dinideliberate nila. Attorney Chanquil, yung naman performance ng defense panel, syempre kailangan, ganun po talaga sa korte, mga kapatid, yung isa, they will justify, yung isa, pahihinain, di ba, didepensahan. Yes, so, naging maganda rin ba yung performance? Tingnan natin. Kasi yung purpose ng cross-examination is to impeach. Ano bang ibig sabihin nun na to impeach?
ang i-impeach mo siya na yung general reputation for truth, honesty, or integrity is bad. Ibig sabihin, huwag ka maniniwala dyan sa pinagsasabi niya. Pangalawa, meron na siyang nagawa in the past na inconsistent statement. Ang tawag doon, prior inconsistent statement. Tapos ang susunod, pwede rin pakita, uy, may bias, may interest. Yan. Kita nyo kaya tinry, kahit Senator Judge, tinanong, saan ka ba affiliated noon? Di ba? Tinanong si Director Matibag, sino may sinuportahan mo ng 2016? Di ba? Ano ba mga ginawa mo? Tapos yung kanyang mga relationships. In fact, yung kanyang asawa bilang congressman ay nabanggit din. Because the intention really is to erode. Parang gusto nilang gawin dito na pag na-erode nila yung credibility ng isang testigo kahit na siya ay nakapagsalaysay, magdalawang isip ang boboto. Dapat pa natin pagtiwalaan ang kanyang sinasabi. Ganon. But before I proceed, tandaan nyo, yung ginagawa is one is procedural, yung pag-erode, and the other one is one, substantive. Ang tatanungin dapat natin, while pwede mo siyang i-erode as much as you can, yung sustansya ba ay nandoon? Di ba? Maaring nandoon yung sustansya na ilatag na nila. Ang ginagawa nila ay naglalagay sila ng pagdududa. Alam mo yung inaasinan nila, o dapat bang paniwalaan niya? Ganito. So ini-erode. Nakita mo yung tanong ng mga tanong ng cross-examiner. Tinatanong siya ng gano'n, tinatanong yung mga, kahit nga yung dating relationship niya, yung galit niya noon, sabi niya, di ba ikaw yung nagalit din? Di ba? Kinonfront siya doon. So yun ang dahilan kung bakit nagko-cross-examine. Huwag tayong magagalit sa mga abogado kasi may iba nagagalit na sa abogado. Talaga hong ganun ang ginagawa. Minsan, akala nyo yung abogado walang concern. Kita nyo, hindi kasi nagre-react, di ba? Hindi siya nagagalit, hindi siya parang sige lang, tuloy lang. Pag hindi siya naka-proceed, so he will proceed to the next question. Ganun lang ho yan trabaho ng abogado. Pero tandaan nyo, ang ultimate question, katulad nga ng tinanong mo, Sherry, ang ultimate question, ano ba dyan yung naging successful ba ang depensa? Yun ang tanong. Kung sa pag-i-erode, probably noong unang araw, medyo meron silang konting nagawa. Pero kahapon, parang bumalik si Director Matibag, parang nakapaghanda ng kaunti. Napansin mo? Parang siya nakapaghanda. He was in his elements the following day. Noong una, medyo parang nagkakapaan sila. Pero kahapon, I think, kita nyo, very spontaneous na yung kanyang pagdala. At siguro nakatulong din yung pagiging abogado niya. Oo. Or baka, siyempre, alam mo yun. Alam niya kung paano sasagutin. Pati pagkatapos siguro noong unang araw, nakakuha na ng mga komento yan, gusto mo na observe. Di ba? Yes, Pati yes, yes. Alam mo, ganito yan. Dapat ganito. Kaya nung bumalik siya, mas komportable na siya sa tingin ko rin. Bago ko pupuntahan yung susunod na artikulo na pag-uusapan next week, dito muna tayo kay Senator Judge Robin Padilla. Po. Marami po kasi yung lalong nalito doon sa kanyang statement na one-sided na sinasabi. Para po sa kaalaman ng mga kapatid nating nanonood, Attorney Tranquil, ano po ba yung pinaka-basic na job description? Para alam natin, kumbaga, di ba, para pag nanonood tayo ng pelikula or series, ano ba ang role nitong karakter na to, itong karakter. Okay, isa-isahin natin. Ano ang role ng prosecution, defense, at senator judges? Ganda yung tanong mo, that will be very helpful. Alam mo, ang prosecution, wag ho kayo magagalit. Kasi ang advokasya nila ay patunayan na may sala ang pangalawang Pangulo, ang respondent. Because under the rules, burden po nila yan. Talagang itutulak nila yan. Yan nga ho ang mahirap sa pagiging judge. Imagine mo, ang hina-highlight ng prosecution is yung masasama. Alam mo yun? Yung mga elemento na sa tingin nila ay makatutulong sa pagpapatalsik doon sa pangalawang Pangulo. Kasi po yun ang kanilang advokasya, yun ang kanilang posisyon. Ngayon, ang depensa naman, ang kanilang objective, ang kanilang advokasya is ma-defend yung pangalawang Pangulo, ang respondent na hindi mapatunayan ng prosecution naman na yung mga sinasabi nila ay totoo, na yung sinasabi nila ay dapat patunayan, na baka ito'y dala lamang ng political interest, prejudice, and bias. Nakita yun, doon nangyayari. So, huwag tayong magalit sa kanilang prosecution, ina-advance ang interest nila. At ang depensa, ina-advance ang interest. In fact, kasi meron ako nakikita, galit na. Doon sa mga prosecutor, tsaka ibang depensa. Ngayon, ano naman ang duty ng isang mga judges, ng mga judges. And we're using the plural, judges, kasi marami sila. Ngayon, tandaan nyo, ang duty nila
i-appreciate nila yung naririnig nilang testimonya. At suriin nila sa kanilang isipan kung ito ba'y dapat paniwalaan kahit nagbubungguan ng dalawang panig. Testimonya. Yun naman po mga dokumento. Habang nilalahad ito, habang ina-identify ito, kailangan mapanuri sila. Bakit? Dahil baka ang ipino-forward ng pagkabilang panig ay dokumento na fabricated, or baka peke, o baka falsifikado, o baka hindi naman nag-i-exist, o baka naman iba naman yung sustansya doon sa dahilang ipinipresenta yun. Kaya nga ho, napakahirap maging judge, ha? Napakahirap niya kasi ikaw, pag senator judge ka o yung judge talaga, no? Isi-synthesize mo lahat. In fact, mas mabigat ang tungkulin nila. Alam niyo ba kung bakit? Mabigat kasi ikukumpara natin yan sa jury system ng Amerika. Sa Amerika ho kasi meron, di ba, tinatawag tayo, jury. Ang jury facts lamang ang tinitingnan. Kasi hindi sila maalam sa batas, hindi sila nag-aral, di ba, ng batas. So, doon lang, ano ba appreciate mo bilang tao, mamamayan, citizen, doon sa mga pangyayaring iyon. At kung maalala mo, yung sa ibang mga pagkakataon, yung mga jury, pinahouse sa hotel, sa isang lugar na hindi sila pwede makapanood ng TV, makapagpasa ng dyaryo, para hindi sila maapektuhan. Tapos, ang huwes, ang judge, sa Amerika, siya ang mag-guide sa matter of law. Itong mga senator, hindi katulad sa Pilipinas, sa court natin. Sa court natin, ang judge is the trier of fact and trier of law. Yun, ayos lang yun. Kasi judge yun. Nagkaroon ng training yun. Tinetrain pa ng Philippine Judicial Academy yung mga yun. Itong mga senator judges nito, they are presented both the facts and the law. Nakita mo yung challenge? It's really very challenging. So they should be able to synthesize both the facts and the law and how to apply the law in relation to the facts. Biro mo sa napakaikling panahon. So yun ang challenge. Opo. So Attorney Tranquil, ano po ang take nyo, ang inyong reaksyon doon nga sa statement ni Senator Judge Robin Padilla? Ang observation ko lang siguro baka lang yun, dala ng mga nakikita niya sa floor. Pero hindi mo talaga nga mapipigilan ang mga prosecutor. Siguro lang niya yun, mensahe. Let me say that it is just a message. It is not a question, but a message that you would want to bring forward to the prosecutor. Kumbaga, kung ako, ordinary mamayan na nag-observe, isipin ko, parang paalala niya, baka kayo naman sumobra, tandaan niyo. Kasi ang preliminary na sinabi niya, yung respondent, si Vice President, she has 30 million votes. Di ba? Yun, pagbalakan mo yung no video feed, yun. Parang siguro, ewan ko lang, no? Sa third party observer, baka sabihin niya, malakas ang following yan. Hindi naman nalalayo na eleksyon. Alam mo yung gano'n. Hindi ko sinasabing yun na sinabi niya. Pero kasi, ang gusto kong tingnan yun bilang mensahe. Hindi bilang. Panghuli ko po, tapos na po kasi tayo sa oras, pero gusto kong puntahan yung next week Kasi dadako na tayo sa Article 1 of impeachment na tungkol sa confidential at intelligence funds. Gaano kabigat o ka-complex itong panibagong yugto po para sa prosecution at depensa at ano ang dapat bantayan ng taong bayan dito? Kasi yung Article 4 may video Yes. Makikita ka, diba? Visual. Ito makikita mo puro dokumento. Go ahead, Attorney Tranquil. Ang babantayan natin yan, tandaan nyo, hindi lang ang Vice President ay may confidential fund. Malawak yan sa maraming ahensya ng pamahalaan. Pangalawa, which I expect lalabas ito in the course of the trial, makikita nila yung process kung paano na-release ang confidential fund. Kasi po hindi lang call ng Vice Presidente yan. May approval mechanism yan sa pamahalaan. That is subject of check and balance. Kasi po yan may DBM, may kung ano-ano yan. Kasi nire-request yan. Hindi po yan basta, hindi yan para yan sa tindahan. Ako'y pahingi ng pera. Gagamitin ko ng ganito. Hindi ho yun. May approval process yan at may supporting document. So yan ang dapat nating abangan. Okay, nandun yung proseso. Ano pang aabangan natin? Ano ba yung mekanismo para gamitin ito? Pwede ba itong gamitin para sa kahit anong dahilan lamang? Okay, asahan rin po natin. Yan bang confidential fund is walang check mechanism? Meaning wala bang pagkakataon na i-account ito? Ito ba ay dahil tinag na confidential fund? Kahit pa paano na lang ay gagamitin?
So kaya po yan naging artikulo ng impeachment because it goes into accountability. Ayan po yan. Yan po yung accountability. Tapos meron pa dyan graft and corruption. So yan po ang aabangan natin kung anong usapin. Kasi inuuna nila yung mga employees, officers ng Land Bank of the Philippines. Siguro gusto nila pakita may pera, gaano kalaki ang pera, paano na-disperse ito, paano na-withdraw, mga po gano'n. So sana po sa susunod na linggo muli namin kayong makasama para muli himayin this time ito pong Article 1 na ilalatag po ng prosecution at ng depensa. I will join us. Magandang hapon po sa lahat. Maraming pong salamat, Attorney Tranquil Salvador.